kapatid? Sige po, magpunas na po tayo ng pawis, magpahinga po ng konti. Masaya po ba? Masaya po ba ang buhay ngayon? Amen. Masarap po bang umindak? Pag-aalay sa Ama, amen po ba? Ang sarap pong paglingkuran ng Diyos sa pamamagitan ng pag-indak mo, ano po? Sapagkat damang-dama mo kung papaanong higit na binibigyan ka ng kalakasan at kalusugan ng ating Panginoon. Amen po ba? At ngayon po, pinupuri ko't pinasasalamatan ng Ama sa muli po na pagbibigay po ng pagkakataon upang makatupad po sa kanyang pag-aatas sa araw na ito bilang facilitator po. Iba man po ang aking kasuotan sapagkat talaga pong ganyan, kung minsan po wala pong kabatiran na ganyan po palang kasuotan. Pero alang-alang po sa Ama, tutuloy pa rin po ang gampanin na pinagkaloob. Ganon din po tayong lahat, mga minamahal na kapatid. Ang sabi nga po ng banal na Espiritu, wala sa kasuotan kung nasa kang ipaglingkod ng Ama. Amen? At bago ko po pasimulan ang pagbabahaginan, nais ko po munang tumawag ng isang kapatid natin na makapag-alay po ng awit sa araw na ito upang handugan ang ating Ama at higit po upang mahandugan din tayo nang sa pamamagitan ng kanyang pag-awit, madama po natin ang presensya ng ating Panginoon sa kanyang katauhan. Tinatawagan ko na po ang ating mahal na kapatid na Pilar, Tita Pilar. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga pong masurpresa ang Ama. Na-late po kasi ako, kadarating ko lang. Subalit, salamat Ama sa muli pagtawag mo upang maipadama sa inyo kung gaano kabuti ang ating Diyos. Nakapagdinaman natin siya. Ang sabi nga ay, lupa man ay, langit na rin. Amen po ba? At dahil sa kapatid kong facilitator ngayon, paborito niyang awiting ito, anak, salamat sa kalooban ng Ama, pinatindig mo ako muli sa harapan. Tunay nga pong kapag dinaman natin ng Diyos, narito man tayo sa lupa, piling natin, langit na rin. Amen po ba? Kaya't kung ano pong nadarama natin sa buhay natin ngayon, ako po sa aking sarili, yun din ang kakamti natin. Hindi po ba? Sapagat kung anong ginagawa mo dito sa lupa, ay sadyang nababatid ng ating Ama. Kaya't nawa, dito pa lamang maramdaman na natin na ang Diyos ay buhay, nakapiling natin upang sa pagdating ng takda na tayo ay Kanyang anyayahan na niya ay tuwirang kapiling na natin siya. Kaya't para po sa lahat. Namnamin niyo po ang awiting ito at nawa po makapagbigay ng galak sa inyong puso. Tunay nga po. Ayan. Ayan. Ayan nga po. Purihin ka, Ama. Pinadama mo hindi pa pala. Bakit nga ba lupa? Lupa kasi pinag-uusapan, ano po? Kaya yun ang naging nakita ko ang tunay na likayahan.
natagpuan ang tunay na pag-asa. Mahal namin, Panginoon, ako'y sumasamba pagkat sa piling mo'y wala kasing ganda. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ang papuri, ang sama dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Ikaw lamang aking Ama, aking pag-asa, pagkat ikaw ang tunay na nagmamahal. Mahal kita, aking Ama, pinuri kita, pagkat sa piling mo'y wala kasing ganda. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ang papuri, ang sama dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Umasa ka, ikaw ang iisipin, pangalan mo ang laging tatawagin. Mahal namin, Panginoon, hindi ka lilimutin, pagkat ikaw ang siyang gabay ng landasin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ang papuri, ang samot dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Salamat po, Ama. Purihin ka. Isang mapagpalang umaga pong muli sa pahapon na pong ito. Marami pong salamat, Tita Pilar.
Tunay nga po na kapag di naman natin ng Diyos, kahit nandito pa lang po tayo sa ibabaw ng mundo, kahit tayo po'y namumuhay pa dito sa ibabaw ng lupa, pag po siya ang nasa ating puso at kaisipan, para na rin po tayong nasa langit. Amen? Sapagkat sa Kanya, madarama natin ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kagalakan, at ang tunay na pagmamahal. Amen po ba? Kaya po napakasarap na mamuhay ka ng nasa iyo ang Diyos, sa isip, sa puso, at sa gawa. Amen po ba? Kaya po, sa oras na ito po, ang temang ating pong pagsasaluhan ay kung papaano po na kumilos ang Diyos sa iyong buhay nang nakamtan mo ang kanyang kahiwagaan. Hiwaga po. Hiwaga po na kung minsan, hindi na po ito nabibigyan ng pansin ng tao. Amen po ba? Na iyon po pala pinagkaloob na ng Diyos. Halimbawa po, sabi nga po ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunchi, yung pong gisingin kanya sa umaga, sa bawat araw, isa na pong napakalaking hiwaga. Amen? Sapagkat wala naman pong tao na makakayang makapagpagising sa iyo sa bawat araw. Amen? Kung hindi kalooban lamang po ng Diyos na ikaw ay kanyang gisingin pa. Tama po ba? Kaya po mga minamahal na kapatid, marami pong hiwaga ang binigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya po ngayon, bukas po ang ating pong dambana at ang ating pong mahal na Apo patuloy na nag-aalay sa ating lahat upang higit po nating madama ang hiwaga ng Diyos na pinagkaloob sa Kanya. Amen? At sa araw po na ito, malaya po kayo na makapagpahayag ng mga kahiwagaan na ipinagkaloob po sa inyo ng ating Panginoon. At upang pasimulan po ang ating pagbabahaginan, nais ko po munang tumawag ng isang kapatid natin na alagad na si Tita Beth Chico. Habang inihintay po natin, si Nanay Mirna po muna ang magbabahagi po sa atin lahat. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Nanay Mirna. Purihin at dakilayan ang ating Diyos na buhay. Marahil niloob ng Ama na magsiarang kapatid na Mami Beth Chico. Sapagkat, sabi ko nga po, ang pagpaparaya, kapag tapat sa puso mo'y galak ang mararamdaman mo. Subalit, napakabuti ng Diyos. Habang nagpaparaya ka, naroon yung pananabik mo. Natawagin ka niya. Sabi ko, Lunes, hindi ako tinawag. Nang maalala ko, hindi po, umawit po ako ng Lunes. Martes, nagparaya. Kahapon, di niloob. Nagparaya ngayon ang kapatid na Mami Beth Chico. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Purihin ang Diyos. Tama po ang sinambit ng ating mahal na kapatid na facilitator. Yung mga hiwaga na sadyang dapat nating ipagwagay-wayan dahil ang hiwagang ito ay mula sa kadakilaan ng ating Panginoon. Amen po ba? At sa bawat nagpapahayag, ipinahahayag nila kung ano yung mga tuntunin at marapat din mula rin ito sa Ama. At doon sa pagsunod natin sa mga tuntuning ipinahahayag nila, doon pumapasok ang hiwaga na nakakamta ng bawat isa. Mga kapatid, nais ko lamang pong magbahagi ng kung pagninilayan ay napakamunting bagay. Nung isang araw po, ang sarap ng tulog ko. Kayayaman pong ihayag sa harap ang katotohanan kung bumangon po ako. 9:00 na po ako kung hindi po ako ginigising ng kabiyak ng puso. Siya na po yung
gumagawa. Pagbangon ko po, magluluto po ako ng maiisip kong masarap-sarap na pagkain. Nasarap po ako ng tulog. Umaga na po, alam ko pong gising ako na tulog. Nananaginip po ako, gising na po ako. Siguro po, sa sarap ng tulog ko, nadaganan ko po yung ito pong kaliwang paa, nadaganan ko po. Nadilat po yung mata ko. Parang gusto kong magpumiglas bumangon. Kuminsan po, parang inaabot din ako ng hiya at awa sa kabiyak ng puso. Parang hindi ko maigalaw yung kaliwa kong paa. Parang sabi ko, Diyos ko, ba't hindi ko maigalaw ang paa ko? Pinipilit ko pong igalaw. Binuhat ko pong ganon, hindi ko talaga maigalaw. Namanhid lang po pala yung paa ko. Ngayon po, doon sa panaginip ko na yon, bigla po akong naupo. Hinintay kong makagalaw yung paa ko at habang nakaupo po ako, nanalangin at nagnilay. Doon na po pumasok yung mga hiwaga na wala akong kamalayan na ipinagaganap sa akin ng Panginoon. Doon na po pumasok ang mga mensahe. Yan anak, bakit pinahintulutang mamadid ang paa mo at ang akala mo ikaw ay paralisado? Anak, pakinggan mo ito ha? Nanay, pakinggan mo ito kapatid. Pakinggan mo ito kapatid. Bakit pinatatayo ni Mami Betsy ko ang iyong anak sa pamamagitan ko kaninang nagjo-joyful? Yan anak ang ibig kong sabihin sa iyo kung papaano 2 araw ang nakalipas nang ang mensaheng tinalakay ng mahal na Apo Kunching mo ay tungkol sa mga kasukasuan at mga sugpungan ng buto. Ang sabi po niya ng Banal na Espiritu, habang tayo ay may lakas, gamitin natin ang lakas na pahiram sa atin ng ating Panginoon. Bakit ko po nasambit yun? Ang bahagi sa akin ng Banal na Espiritu ay ganito, yan anak, kung mayroon ka mang pinagdaraanan na pagdalisay sa pagkakataong ganito na pinahintulutan ko, subalit sa kabila ng pagsubok na yan, nakakahakbang ang paa mo, nakakagalaw ang kamay mo, may pandinig ka, may pananaw ka, kung nais mong maglaba, magluto, mamlansya, maglinis, mag-agiw, at lahat ng mga bagay na nasa mong tupdin ay nagagampanan mo. Ngayon magnilay ka, sabi po sa kaisipan ko. Pakinggan niyo po. Kung ang paa mo ay paralisado, hindi manhid, kung tuwirang ito'y naparalisado, hindi ko na po ito maigagalaw. Marahil mauupo ako sa wheelchair, mag-iinit ang ulo ko. Maawa man ako sa kabiyak ng puso ko, hindi ko matutulungan itong magluto, hindi ko maipagluto, hindi ako makapaglaba, hindi ako makatungo sa dambana, hindi ako makapagpupuri, hindi ako makasasayaw. Marahil hindi ako makaaawit dahil malulugmok ako, dahil paralisado ako. Mahiwaga po ang Diyos, sapagkat doon sa pagkakataon na yon, sa munting panaginip na pinahintulutan niya po sa akin mga kapatid, yun po yung naging daan para sumigla po ako. Sapagkat inihambing nga po ng Banal na Espiritu, sadyang ang lupa ay tinutubuan ng damo, ng samot-saring damo, hambing sa katawan ng tao. Di po ba tayo? Kuminsan nakala natin may tinubuan tayo ng pigsa, ng bukol, o kung anong tumutubo sa atin. Takot na po tayo, di po ba? Subalit nang dahil sa kahiwagaan ng Diyos na baguhin ang iyong damdamin, sidlan ka ng lakas ng kalooban sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita, naroon yung pag-asa. Kaya po kanina habang nagjo-joyful, pinatitindig ko po ang kapatid, sabi ni kapatid, masakit po ang paan niya. Talaga pong gumakabog yung dibdib ko at may nag-aatas habang umaawit ako. Ayain mo ang kapatid mo tumindig at sumayaw. Masakit lamang anak ang paa mo at kung titingnan kay napakatikas mo.
Habang nakakagalaw ka, anak, gamitin mo ang lakas mo. Marahil, ipinasilay sa akin yon at sinambit ni Mami Beth na patindigin. Sulong, hawak-hawak tayo. Ganon po ang kahiwaga ang Panginoon. May ipagaganap siya sa iyo at gagamitin niya ang labi mo upang ang munting hiwagang ito'y maipalaganap mo. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Ano po ang mensaheng makukuha natin doon? Pinagnilay nga po ako kung paralisado ako, hindi na makagalaw, kung marahil kung kaliwang paa, paralyze ang paa ako, kasama ang kamay ko, kasama ang kabyak ng katawan mo. Ano pang magagampanan ko, di po ba? Samantala ngayon mukha po ba akong may pinagdadaanan? Wala po, di po ba? Maliban na lamang yung manakanakang hagibis ni kalaban na tinutokso tayo sa ating kaisipan. Subalit dun sa mga toksong yon, naroon nga po yung gamot. Ano po yung gamot? Kung kaya po ako, buong kababaang loob ko pong inihahayag sa inyong harapan, isang matamang tagapakinig po ako ng mga nagbabahagi sa harapan. Magaling man siyang magbahagi, karampot man ang kanyang ibinahagi, nakakapulot po ako ng sigla at lakas doon sa aking pinagdadaanan. Kaya po mga kapatid, ito ay narinig ko sa pagpapahayag ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Kung wala nang lakas ang mga kamay, sugpungan ng kamay, paa, partis ng katawan, ano pa ang silbi mo? Di ka na makagagalaw. Di ka na makakapunta dito, di ka na makakapakinig. Kaya po yon, isang hiwaga po yon na maibabahagi ko sa inyo. Marami pong hiwaga, pero ito po yung huling ipinadama sa akin ng Diyos na nakaugnay po dito sa kapatid na ito. Anak, pakinggan mo ha. At kahapon naman po, hanggang doon na lang po yon. Marahil na napagtanto na po ninyo, yung karampot na yun maraming tatakbuhin yon. Paralisado ka o may lakas ka, bagamat may pinagdadaanan ka, pero gumagalaw ang katawan mo, hindi yan balakid, hindi yan sagabal. Amen? Kahapon po, kaarawan ng mahal na ina, purihin at dakilain ng Panginoong Diyos, salamat sa Ama, sa pagpapahayag ng mga kapatid natin bilang mga anak niyang ginamit at pinadaluya ng Espiritu ng mahal na ina. Inangkin ko po yun, yung tinura na ang bawat isang katauhan ay may takda. Subalit, tahas ang tinura na hindi pa takda ng kamatayan. Inangkin ko na po yun. At tinurang, batid ko ang iyong pagbabata, ang wika ng mahal na ina. Ang katapatan ng iyong pagtupad, bagamat hindi nga lahat ay nagdanas at gumugusto sa tinig mo, ipagpatuloy mong gampanang ginampanan mo. Isa na lang po. Pangatlo po, pagdating ko ng tahanan, Lunes, 2 na lang po yung dahon ng katakataka na ginagamit kong pantapal dun sa kaukulang pagdalisay, ano po. Sabi ko sa anak na Melissa, anak, kaarawan ng mahal na ina, dumulog tayo. Hilingin natin sa kanya na haplusin ng mahal na ina ang puso ng anghel kong nagdadala sa akin ng dahon ng katakataka. At yun po ay ang ating kapatid na si Tita Pearl. Bigyan pansin niyo po ito, ano po? Hiwaga po, ang ating tema, hiwaga. Hindi ka na kailangang mag-text, tumawag dun sa kaukulang gagamitin ng Diyos para haplusin ang puso. Madaling salita, nadikdik ko na po yung 2 dahon, nagamit ko na. Pagdating ko po kahapon, sabi ko, kung kalooban mo po, mahal na ina, maalayan kita. Subalit, malakas po ang pandama ko. Ang kahapon ay kaukulang ukol sa mga kapatid nating dinadaluyan ng Espiritu ng mahal na ina. Kaya tinanggap ko po na hindi ako kalooban. Pagbaba po ng kapatid na Pearl, dala-dala po yung isang supot
na dahon ng katakataka. May katakataka po ba sa Diyos? May katakataka po ba? May imposible po ba sa Panginoon? Hinaplos ang damdamin ng kapatid na Pearl, din na lang po ako ng isang supot na katakataka bilang instrumentong ginagamit ng Diyos. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. May mensahe pa rin po yon. Nung minsan na nagbahagi ang kapatid na Mami Beth Chico, kayo ba'y tumutupad at sumusunod sa pag-aatas ng Diyos? Yung po palang inihahatol sa atin ng banal na Espiritu, kahit doon sa mga dahon-dahon na yon na sinasabing magtapal kayo, gamitin nyo, uminom kayo ng dahon-dahon, dinig na dinig ko po yan. Tinandaan ko po at nais ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid. Kapag pinainom ka ng 7 basong dahon-dahon sa isang araw ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng katauhan ng mahal na Apo Kunching, narinig ko yon kay Mami Beth Chico, inumin nyo yung 7 baso. Huwag mong ititira yung 3 sa ref at bukas mo iinumin, walang silbi. Ngayon, ako po, hinatulan ng banal na Espiritu na magtapal. Kung ano yung tinuran, siya kong tinutupad. Sapagkat ayoko pong dayain ang sarili ko. Bagamat batid natin na kung tayo'y mananampalataya sa Diyos, kakamti natin ang lahat. Subalit yung kapahintulutan na gamitin natin yung mga bagay na kaloob niya, wala pong mahirap na tupdin. Amen po ba? Sapagkat ang hiwaga ay napapaloob din doon sa mga likha niya. Lalo tigit sa kanyang mga banal na salita. Kaya po pinasasalamatan at pinupuri ko ang Panginoon sa bawat araw, sa bawat sandali ng buhay na ipinadarama niya sa akin ang kanyang mga hiwaga at ganun din sa inyo mga kapatid. Ang hiwaga ng Diyos na ipinasisilay sa atin sa araw-araw ay walang hanggan, walang katapusan. Kaya po, sabi ko nga, kung kapahintulutan ngayong araw na ito, galak sa puso kong ibahagi itong mga hiwagang ito. Sapagkat sa pakikinig ko, sa pagsasabuhay ko, nung mga salita ng Diyos na napapakinggan ko, nakikinabang po ako. Lumalakas po ang aking espiritu. Bagaman marahil ang katawang lupa, sapagkat may pinagdadaanan, manaka-naka, mayroon ka nararamdamang panghihina. Subalit hindi po yun nananahan sa katawang lupa ko. Kundi bagkus, sabi nga, huwag lamang dito malakas. Ito narinig ko kay Mother Marisa sa ating Mother of the House. O marahil kay Mami Beth din. Kung dito ka lang malakas at paglabas mo, nakalimutan mo na yung narinig mo at nanghina ka na naman, ano ang hiwagang nakamtan mo. Amen po ba? Kaya po sa tuwina, yan ang kadahilanan kung bakit ang ating Panginoon ay patuloy na nagtatalaga ng mga kapatid nating tumitindig sa harapan upang sa kanilang mga pagbabahagi ng buong katatagan, buong tapang at buong katapatan ay makinabang tayo at isa po ako sa nakinabang. Yun lamang po mga minamahal kong mga kapatid at nawa po sa karampot kong ibinahagi kaukulan sa temang hiwaga, naway nakapulot kayo at nakapagdulot sa inyo ng siglat pag-asa, lalo na sa iyo kapatid, nawa, damhin mo na nakatitindi ka at nakatatayo ka pa, hiwaga ng Diyos yan, kaya't gamitin mo ang lakas ng katawan mo. Muli po Ama, maraming salamat at muli mapagpalang umaga po sa ating lahat. Marami pong salamat, Nanay, sa napakaganda niyo pong ibinahagi sa aming lahat. Marami po kaming napulot na aral, lalo na po yung hindi po sagabal ang lahat po ng dinadanas po sa buhay upang paglingkuran po ang Diyos. Amen? At yung po kanyang binahagi na yung maging paralisado ang iyong katawan na wala ka nang makakaya ng nagawin. Kaya po habang may lakas, habang may sigla, habang kaya mo, gumawa ka't sumunod sapagkat ito po inalay ng Ama, ang kalusugan, kalakasan ng katawan. Pinagkaloob niya po ito bilang isang hiwaga para sa ating katauhan. Amen?
At ngayon po, ang susunod ko pong tatawagin mula po sa aming dako ng Mapaniki. Tinatawagan ko po ang aming kapatid kung papaano pong nakakamit po siya ng hiwaga mula sa ating Panginoon sa katauhan po ng minamahal na Apo Kunching sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ang ating pong kapatid na si Ligaya Manalastas. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kanyang katauhan. Isang magandang umaga po sa inyong lahat sa hapong ito. Ako po, bilang isang tagasunod sa amin, sa Kapatirang Divine Mercy, bago po nakamtan ko ang lubos ng hiwaga na naganap sa aming buhay, kami po, sa aming katauhan, bilang isang pamilya, ang buhay po namin, hindi ko po masasabing kami po ay perpekto. Mahirap lamang po kami. Isang dukha at isang makasanlibutang pagkatao ang tinataglay namin sa aming pamilya. Ngunit sa kaparaanan po, na ang aking anak ay nasugpungan niya ang gawain ng Kapatirang Divine Mercy. Ito po ay nagdulot sa amin na magandang ehemplo sa aming pamumuhay. Kami po, mula po nag-umpisang nasugpungan ng aking anak, ang Kapatirang Divine Mercy, isa-isa po na po kaming naakay. Kaya po nung nagbahagi po nung isang araw ang mahal na po sa aming dako, inangking ko po yung isang mensahe na nauukol sa mga ilaw ng tahanan at sa haligi ng tahanan. Inaangking ko po yun, di po kami nahihiya na isang buong pamilya. Subalit po nung napasok na po kami, buong pamilya sa Kapatirang Divine Mercy, buong galak po namin tinanggap sa aming pamumuhay at sa aming kabuhayan kung paano po kami sumunod at makinig sa mga gampaning nagaganap sa amin. Ibabalik ko po ang aming kasaysayan nung unang pagganap namin sa Kapatirang Divine Mercy. Last December 6 po, last year, mission anniversary po ng paggawain Divine Mercy sa amin po. December 6, umaga po yun. Kasalukuyan po kaming abala sa mga gawain para sa gampanin. Subalit po isang tawag po sa cellphone sa aking anak. Ang sinabi niya sa akin, ako po'y kasalukuyang nasa kusina. Inda, tumawag ang ate ko. Ora mismo umuwi ka, puntahan natin siya. Ano baka kung nangyari, anak? Ang ate ko nadulas. Ang sumagi po sa isip ko sa pagkabigla ko po, ang kanyang paa, parang iniisip ko, parang lumusot na sa kanyang balat ang mga buto niya sa pagkabigla ko po sa sinabi niyang nadulas sa simento ang aking anak. Sapagkat po ang gawain ng aking anak, ang trabaho po niya, isang kasambahay, isang nag-iiwi ng batang 2 taon. Ngayon po, yung pong pagkabigla ko yon, iniisip ko po kung paano po ang mangyayari sa amin. Samantalang kami po ay mahirap lamang. Wala kaming sapat na salapi kung paano kung saan namin siya dadalhin. Ngunit po sa aming kabahalan, nagpaalam po kami. Sinundungo po namin siya sa dakong Kandaba. Ngayon po, nung pagkasundo namin yun, bago po kami umalis at lumisan sa amin dako, kasalukuyan pong binibisa ng Mama Mary. Ako po, sa totoo lang po, kahit ganito po lang kung sa aking buhay sa nakaraan, talaga po ako isang makasanlibutan. Hindi po ako sinasabing perpekto. Bagay po, tayo po lahat ay walang perpekto. Tayo po lahat ay nagkakasala. Subalit ako po, sapagkat hindi ko ngayon, talaga pong ako'y nagsumusukot, nagpapakababa, at nagsusumakit na makamtan ko ang mga banal na salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo. Yun nga po,
sinundo ko ang aking anak. Subalit po nung bago kami umalis, ang kabiyak ko po at saka ang aking isang anak, time-team po kami nagdadasal habang kami nakasakay ng tricycle sa pagsundo sa kanya. Nung maabutan po namin siya sa bahay na kanyang pinapasukan, ang sabi po ng kanyang amo, dalhin niyo na kaya sa ospital, kailangan masimento na yan. Magang-maga po, buhay po siya hanggang ngayon. Buhay na patutuo po ang ginawa sa amin ng nahiwaga ng Panginoon. Subalit po, hindi ko po tinupad, hindi ko pinakinggan na sinabi sa amin na dadaling ko sa ospital, sa JBL, pasisimento, hindi po. Ang inaakala ko po, timano sumagi sa isip ko, bago po kami lumisan sa amin dako, humiling na po kami sa kanya, na sana walang magaganap na masama sa kanyang paa. Yun nga po, pag uwi namin sa bahay, habang po papabalik na kami sa amin dako, tinanong ko ang aking anak, "Anak, saan ba ang gusto mo? Sa ospital, sa orthopedic o saan?" Sabi po ng aking minamahal na anak, "Dalhin mo na lang ako kay Apo." Yun po, nabuo po sa amin isipan, na sa kanya na lang po namin siya pahahaplos, dahil po kami salat talaga sa pera. Pero po, bago po naganap yung paghaplos na yun, wala pa po si Apo sa amin dako. Di po ako napanatag, dinaan ko pa po siya sa nag-e-x-ray. Yung pong time na yun, ang aking anak, hindi po siya talaga makakilos. 2 kamay namin binibitbit na mag-asawa. Yun lang pong pag-upo niya sa x-ray, paghiga niya doon, nahihirapan, humihiyaw. Napa-x-ray ko nga po siya, subalit po ang resulta, dahil po naghahabol kami ng oras ng 3:00, hindi po na namin hinintay ang resulta. Umuwi po kami sa amin dako. Tapos po, yung pong pagdating namin doon, akma pong pag-upo namin sa may upuan, darating na ang mahal na Apo. Subalit po, totoo po ito, pag po totoong hiningi mo sa iyong kalooban at sa iyong puso, wala pong imposibleng hindi ibibigay ng Ama kapag po kayo ay nagpakatotoo. Nakaupo lang po kami doon sa may harapan na yon. Hindi ko po inaasahan. Biglang lumapit ang mahal na Apo at hinaplos ang aking anak. At saka siya umawit ng alam kong may magagawa. Yun po ang aking pananalig, buong pusong pananalig na nadama ko sa aking sarili at sa aking buong pamilya. Yun po ang isang hiwagang ibinigay sa akin, sa aking pananalig at pananampalataya sa gawaing kapatiran Divine Mercy. Yun po ang binigay ni hiwaga sa amin. Salat man po kami sa salapi, wala man po kaming pera, abalang po kami. Subalit, ang ibinigay na aming hiwaga ng aming Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng mahal na Apo, wala pong kampatay na salapi at anumang klaseng ginto ang ibinigay sa amin. Yun po ay isang malalaking pasasalamat na po. Ang ibinibigay ko po sa Kanya at lagi ko po siyang pinupuri sa Kanyang kahiwagang ibinibigay sa amin. Subalit po ngayon, Ama ko, meron naman po kaming pinagdaraan ng kasalukuyan. Siya na naman po ang ginawa mo naman pong dahilan para kami po sa kasalukuyan na may pagdadaraanan. Ngayon po, nung isang araw na naman po, tumawag na naman po ang aking anak. Mula po nang siyang napilay na po siya, hindi po siya umalis doon sa dati niyang amo. Ngayon po, nandito na naman po kami. Siya na naman po ang ginamit ng mahal na Ama. Sabi niya, "Nanay, kunin mo na ako dito, hindi na po ako makatiis. Masakit na po ang aking mga mata." Nung pong i-text sa akin yun, alam niyo po mga kapatid ko, para po dinudurog ang aking puso. Sapagkat po ang sabi po ng ophthalmology niya, napakadelikado ng mata mo, anak. Manalig at panalangin lang ang makakaano sa iyo. Dahil po ang kanyang retina daw po ay numinipis na. Nakasagad na po daw yung grado ng kanyang mga mata. Naisip ko po ang kalalagayan ng aking anak. Napakabata pa po niya. Kung ano man po yung madudulot na mangyayari sa kapansanan niya, paano po ang magiging buhay niya? Naawa po ako sa kanya. Kaya po muli, naririto po naman po kami, Ama ko. Humihingi na naman po kami ng awa at habag sa iyo.
sa pamamagitan ng iyong liwanag at sikat ng banal na Espiritu. Kami po sana ay muli bigyan mo ng isang ihuwaga na naman. Kami po ay di narito muli. Humihingi na naman po ng awa at habag sa inyo. Sana po, Ama, sa pagsusumikap namin at pagsusumamo sa iyo, na makaganap sa iyong mga gampanin. Ipadama mo po uli, Mama, sa amin ang iyong hiwaga. Yun lamang po at maraming salamat. Marami pong salamat, mahal na kapatid. Kung papaanong nung una, pinasilay ng Ama ang kahiwagaan ng kanyang espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, ang tuhod ng inyong anak na napilay, lumihis po yung buto, na ituwid po at naibalik pong muli ng banal na espiritu sa pamamagitan ng mahal na Apo. Ang inyo pa po kayang paningin, ang paningin po kaya at liwanag ng kanyang mga mata, hindi maibalik ng ating Panginoon. Wala pong imposible sa ating Panginoon. At ang hiwaga niya ay kakamti niyo po, maghintay po kayo sapagkat ang lahat po ng pagpapala ng Ama ay may takda pong panahon. Amen po ba? At ngayon naman po, ang susunod ko pong tatawagin mula po sa mga Caps, mula rin po sa aming dako, tinatawagan ko po si Caps Mario Manliklik upang ipahayag po ang kahiwagaan ng Diyos na naganap sa kanyang sarili pong kalusugan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Caps Mario. Caps Mario po. Wala pa po daw. Ngayon naman po, tatawagin ko na lamang po. Nandyan na po ba? Tinatawagan ko na lamang po ang isa pa nating kapatid na alagad na kung papaano po maraming hiwaga rin po na naganap sa kanyang katauhan mula sa paumpisa, magpasa hanggang ngayon. Nais ko pong tawagin ang ating kapatid na bunso para po maipahayag niya ang hiwagang naganap sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Kahiwagaan po, hiwaga. Hiwaga ng Diyos na tayong lahat ay nandirito. Amen po ba? Hiwaga ng anuman ang mga pinagdaraanan, bilang isang tao ay patuloy tayong tumutupad, patuloy tayong sumusunod, patuloy tayong nagmimithi na makapiling natin ang ating Ama. Amen po ba? Sa ganang katauhan po, hambing po sa oras at sa araw na ito, wala pong makapagbabatang maglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Sapagkat kung walang pagkahari ng ating Panginoon, kasi napakarami pong pagdalisay. Amen po ba yon? Hindi man sa ganang katauhan, misa nasa paligid. Amen po ba? Subalit nang dahil nga po mahiwaga ang Diyos, mahiwagang kumikilos na hindi natin nakikita, subalit sa damdamin at sa ating kaisipan, siya ay nananahan. Nandoon yung pandama na ayaw nating siyang bitawan, ayaw nating siyang iwanan. Amen po ba? Na kung paminsan ay naiinip tayo at nababagot sa ating mga buhay, dala ng ating mga pinagdaraanan na hindi pa niya ipinagkakaloob ang karapat-dapat sa ating buhay, subalit bakit tayo patuloy na nagbabata at naghihintay? Amen po ba? Patuloy na nananabik sa mga salitang banal na iniluluwal po ng ating mahal na Apo Conching sa pamagitan po ng Espiritu. Bakit po kaya? Yun po ay isang hiwaga na nagaganap sa ating mga katauhan. Amen po ba? Bawat isa sa atin ay nandoon ang paghahari niya, kaya tayo nakapagbabata. Kaya tayo patuloy na nananabik, nagmimithi, na magawaran, na makapakinig ng mga salitang banal na nagmumula po sa ating mahal na Apo.
Amen po ba yon? Amen po ba yun mga alagad, kapwa ko alagad, mga kapatid na Kaps, tatay Kaps? Kaya marahil sadyang dakila ang Diyos, sadyang mahiwaga siya. Subalit sabi ko nga po, sa ganang katauhan, dumarating yung mga kahinaan. Subalit nang dahil nga po mahiwaga ang Diyos, patuloy na kumikilos, patuloy na naghahari sa ating mga katauhan, kaya patuloy po tayo nagmimiti na siya ay alayan at mapasayad naman sapagkat tunay nga pong wala namang perpekto sa atin. Amen po ba? Walang ganap walang banal, kundi ang Diyos. Patuloy ang ating pagkakasala, patuloy ang ating mga pagkukulang, patuloy ang paggawa natin ng hindi marapat, na hindi natin namamalayan. Ito pala yung pagbibigay ng sakit sa ating Panginoong Diyos o ang ating Ama na ating dinadakila at sinasamba. Amen po ba? Sa kaganapan po sa buhay ko, sabi ko nga po sa inyo, kung nung mga nakakaraang panahon, taon na po kasi, kaya sabi ko, nakararaang panahon, na kung papaano nga pong mahiwagang kumikilos ang ating Panginoon, na bagamat, sabi ko nga po, dinaluhong na nga pagdalisay po, ano po, subalit, ito po, patuloy na nakatindig, patuloy na nagpupuri, patuloy na nag-aalay, naghahandog, naglilingkod sa ating Panginoon, sapagkat mahiwaga po siyang kumikilos sa aking buhay Amen po ba yun? Nang sabi ko nga po sa inyo, kung papaanong pinauwi ang kabiyak ng puso ko, isinadsad po kami ng 2 taon at 5 buwan na nabakas po ba sa akin na, yun nga po, maraming nabago, marami po akong isinuko, lalo tigit ang kabiyak ng puso ko na talagang nagbata po, nagbata siya ng mahigit 2 taon na kung papaano yung dating buhay niya hindi na niya nalalasap nang dahil nga po kami po ay tumalima at sumunod sa panawagan niya. Na kung papaanong pinauwi siya, isinuko po niya ang hanap buhay bilang isang nga pong nag-OFW. Isinuko pa niya yon sapagkat nais po naming makasunod sa Panginoon. Na kung papaanong tinuran po na ganon, na sa pamagitan nga po ng Banal na Espiritu, ayoko pong masubukan ng Diyos, kaya tumalima po siya. Sa bagamat, sabi ko nga po sa inyo, maraming pagdalisay, na talagang subukin ka dun sa pagsunod mo sa Kanya kung talagang siya ba ay sisisihin mo kung bakit nagaganap ang mga bagay na yaon. Siya ba ay susumbatan mo, tatalikuran mo sa kabila ng nagaganap sa iyong buhay na bagamat siya ang nagtura ng ganon. Hindi po, sapagkat bilang isang patotoo, nandito po ako nakatindig sa inyo, patuloy na nagbabahagi, patuloy na dumaydakila sa ating Panginoon. Inaamin ko pong mahina po ako, hindi po ako perpekto. Nang dahil ako po ay nagkakasala, patuloy na nagkakasala. Nang dahil nga po mahal ako ng Diyos, ayaw niya akong mawalay sa Kanya. Amen po ba? Kaya po, napakabuti po niya. Bagamat sabi ko nga po, pinahihintulutan yung mga pagdalisay na yaan kung talagang ikaw ay mananatili sa Kanyang piling. Mananatiling umaasa at nananalig sa Kanya, kailanman na hindi Kanya bibitawan sapagkat mahiwaga nga po siya. Amen po ba? Hambing sa oras na ito, birthday nga po nung anak kong maliit, nang dahil nga po kung paano pagbabahagi ng kapatid na Ana nung nakaraang araw, September 2, na yung kanyang anak ay 2 taon na ngayon na hindi man lamang nakatikim ng kung ano paman, nanggaling sa siyensya, maliban po dun sa paracetamol sa vitamins. Yun din pong anak ko na yon bilang isang patotoo sa inyo. Kagaya nga po nung sinambit ko yung panganay 12 taon na at yun nga pong mayroong kaarawan ngayon ay 6 years old na po. Sa kahiwagaan po at kadakilaan ng Diyos. Masasambit ko po sa inyo, talaga pong hindi po siya nakatungtong ng ospital. Maliban na lang po nung ipinanganak ko siya at naiwan siya ng dahil nga po nagkaroon daw po ng infeksyon. Maliban doon, wala na po. Ano din po ang mga pinagdaanan niya? Grabe din po. Nagkaroon po siya ng tigdas na maitim na talagang nakakaawa po ang itsura niya. Subalit nang dahil po sa kahiwagaan ng Diyos, tinan niyo po, wala po siyang ininom na kung ano mga kundi po sa mga nilikhang gawa ng ating Panginoon. Ano po yung mga yon? Tubig at mga dahon-dahon at mga natural na sangkap na maaaring ipahahagi sa Kanya sa pamagitan nga po ng pagbabanyos ng mga dahon-dahon. Yun po. Kaya ko lang po naibahagi dahil di po siya naawitan kanina, since birthday po niya, kaya po pinahayag ko po yung kadakilaan sa kanyang buhay na kung saan nga po 6 na taon na po siya, pinupuri ko ang Ama.
At huwag naman pong pahintulutan yung hindi ko kakayanin. At huwag akong masubukan sa hindi marapat na hindi ko kakayanin bilang isang tao. Kaya po ang hiling ko sa kanya, huwag akong subukan sa hindi ko kakayanin. Ano po? Yung po, biro mo, 6 na taon na po siya. Hindi po siya nakakatikim ng doktor. Wala po talaga. Maliban doon sa yung pag-inom po ng vitamins nga po at saka ngayon po nililimit ko na rin po yung paracetamol sapagkat nagkaroon po ako ng aral doon sa panganay ko kasi sagana po siya sa paracetamol. Hindi naman po ako magbabanggit kung anong pangalan ng paracetamol. Ano po? Yun, nature. Alam ko po, doon po nanggaling yung pagka-damage ng kanyang bato. Nang dahil nga po, sagana po siya dahil buwan-buwan, nilalagnat po siya buhat nung baby siya. Kaya po marahil, kaya umina yung bato niya. Kaya ngayon, dun sa pangalawa, ay nililimit ko po kung pwedeng tubig lang at saka yung babasain lang siya or hilamusan at babanyusan, sapat na. Tsaka yung tubig at mga natural na gamot na kagaya po ng mga dahon-dahon. Yun lang po, nililimit ko po talaga. Unless yun nga po, dahil hindi ka makatulog sa gabi, sabi ko, sobrang taas ng lagnat niya, baka maidlip ako or makatulog ako, hindi ko mamalaya ko anong maganap sa anak ko. Yun po patitikimin ko. Pero hindi po siya yung katulad that every 4 hours or 6 hours ay talagang i-maintain ko po. Ngayon hindi na po, nidilimit ko. Kasi nga po, nagkaroon ako ng experience sa anak ko. Papuring alay sa ating Panginoon, mahiwaga. Patawad po kung nakapagbahagi na ako at aawit pa po ako. Ito po ay akma sa tema, ano po? Kaya po, namin po ninyo ang awitin na ito. Pasasalamat ko din po sa karawan ng anak-anak. Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin piho. At manalig lagi sana tayo. Ang Diyos ang pag-asa ng mundo. Pag-ibig sa ating kapwa at laging malan tayo. Yan ang ligaya pag-asa ng bawat kaluluwa. Mahiwaga ang buhay, ang bukas ay di natin piho. At manalig lagi sana tayo. Ang Diyos ang pag-asa ng mundo. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan tayo. Yan ang pag-asa ng bawat kaluluwa. Yan ang hiwaga ng buhay ng tao. Amen po ba? Sa talaga pong mahiwaga ang Diyos. Kaya po, marahil nasasambit ko itong mga bagay na ito ay nagaganap po sa aking buhay. Maraming salamat po sa mga nagmamahal. Since kaarawan naman po ng anak ko, maraming po salamat sa mga nagmamahal na mga anghel. Ano po, na isinadsad po kami ng 2 taon at 5 buwan. Nasingkad po iyon na walang hanap buhay ang kabiyak ng puso ko nang dahil nga po dakilang Diyos. Nanaba pa ako. Amen po ba? Tunay nga pong mahiwaga siya. So, maraming salamat po sa ating Panginoon na tunay nga pong pinatotohanan niya kung kaano kadakila at mahiwaga siyang kumikilos sa bawat isa, lalo tigit sa aking buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbahagi at nag-alay po ng awitin.
Narito na po ang ating mahal na Apo Kunching. Magsitayo na po ang lahat at sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon.